Binabulaanan ng palasyo ang mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil umano sa hindi maganda o maayos na pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Git ng Malacanang, manalamin dapat ang Vice Presidente sa kanyang sarili. Si Kenneth Pasyente sa Sentro ng Balita Live. Sinagot ng Malacanang ang mga bagong pahayag ni Vice President Sara Duterte na tila walang kaayusan umano ang pamamahala ng pamahalaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa isang interview nitong weekend, sinabi ng bise na kalat ang governance ng kasalukuyang administrasyon, bagay na pinabulaanan mismo ng Malacanang. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, tingnan na lamang kung sino ang nagbitaw ng mga salita. Tama naman anya ang bise sa sinabi nitong hindi lahat ng kalihim ay magaling. Pinagtiwalaan siya ng Pangulo, pero sa bandang huli, aamin pala ang Vice Presidente na siya ay walang kaalam-alam sa pagiging DepEd Secretary. So totoo po yan, hindi po lahat ng sekretary na naiya talaga dahil sa tiwala ng Pangulo, sa paniniwala sa kanila, hindi pala talaga magaling. Doon pa lamang po sa mga ghost students, ghost vouchers, ghost food packs, ghost laptops, ghost school materials. Lahat ng multong ito ng Vice Presidente, nung siya ay DepEd Secretary, huwag niyang ipahid kay Pangulo. Sabi ni Castro, lahat ng problemang yan nililinis na sa ngayon sa liderato ni DepEd Secretary Sonny Angara. Patungkol naman sa pagtalakay ng Justice Panel ng Kongreso sa impeachment complaints laban sa bise sa March 2 hanggang 4, sinabi ng palasyo na hayaan na lamang na gumulong ang proseso. Ang impeachment complaint na didinggin ay ang sangkot naman po dito ay ang Vice Presidente. So kung ano magiging posisyon ng Pangulo at ng administrasyon, dapat lamang pong sundin kung anong proseso. Yun din po, pauulit-ulitin lang po natin, dapat proseso, due process, at kung ano ang inilalahad ng ebidensya. Muli ding binigyang diin ng Malacanang na bagaman nabanggit na ng Pangulo na may nakakausap na siyang mga personalidad at napipisil para sa 2028 elections, mas tutok pa rin sa ngayon ang presidente sa pagtatrabaho dahil malayo pa ang eleksyon. Ang sabi niya ay dapat na nakakaintindi ng economics. Ang sabi niya ay dapat naiintindihan ang patungkol sa inflation, pati ang paggawa ng trabaho at ang food supply. At mga tao dapat na leader ay hindi inuuna ang politika kundi kung paano paunlarin ang bansa. So sa mga nangunguna o inuuna ang pamumulitika sa ngayon, mag-isip-isip at baka hindi kayo qualified. So yun lang po. So, dapat mag-isip-isip sila kung sila ba'y makakatulong sa bayan o makakapagpayaman lamang ng sarili. Nahingan din ang reaksyon ng Malacanang patungkol sa panibagong paratang ng ilang individual na nag-aakusa sa Pangulo na nasa likod umano ito ng corruption scheme sa issue ng maanumalyang flood control projects. Sagot ng palasyo, ito ay pawang kasinungalingan. Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script. Hindi pang award-winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. So, sino ba ang nasa likod nito? Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing or press con nila. So, paulit-ulit na kasinungalingan. Angelique, kasama rin kanina sa Palace Press Briefing si MMDA General Manager Nicolas Torre III kung saan ibinahagi niya nga itong pagkakaroon nila ng Hotline 136 para sa mga kababayan nating magkakaroon ng aberya sa mga kalsada para sa mabilis na aksyon. Angelique. Alright, maraming salamat, Kenneth Pasyente.